tanggal ang angas ng China mga kapatid. Sabi rito sa title ng ating panonoorin mga tol, Panic China, iyak nagmamakaawa sa Pilipinas, itigil na ang paghahamon ng gulo. O kasi para sa kanila mga tol, tayo naghahamon ng gulo. Hindi lang din naman para sa kanila, para kay Harry Roque, tayo daw ang nagpo-provoke, no? Para sa mga pro-China na baliktad ang isip, tayo, tayo naghahamon ng gulo sa kanila mga kapatid, no? So eto, panoorin natin to mula kay Melvs Castle, mga kapatid. Yan, wag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanila, no, sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction, criticism at kung ano-ano pa, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Asa na ang tapang nyong mga Chinese? Pag Pilipinas ang kalaban nyo, ang yayabang nyo. Ngayong nasa West Philippine Sea ang Navy warship at bomber aircraft ng US nagtatakbuhan kayo. Ilan linggo na nga noong may nabalitaan tayong China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ngayon, kahit isa wala. Takot kasi ang Chinese Foreign Ministry baka raw magpang-abot ng gyera. Ayon sa tagpagsalita ng mga Chinese, inatras raw nila ang kanilang barko para di na uminit ang tensyong pinapalala ng Pilipinas. Muli, nakikiusap ang China sa Pilipinas na makipag-usap na raw tayo sa kanila. At itigil na ni Pangulong Marcos ang panghikayat ng foreign power sa West Philippine Sea. Kaso masala sila mag-iiyak mga kapatid dahil nga nagsasagawa ng ng maritime cooperation, Japan, Australia, Amerika, Pilipinas, mga tol. 4 na bansa yun, no? Kinundi na rin ni Spokeswang ang paglipad kahapon ng US Indo-Pacific Command. Ikinagalit rin ng China ang pagpapasabog ng missile ng USS Higgins. Sa post na ibinalita ng US Indo-PACOM, nagsagawa ng missile exercises ang US warship sa South China Sea. Tindi, no? Akala mo talaga teritoryo nila, no? Sa West Philippine Sea naman yan. 2 missile ang pinakawalan sa dagat. Kaya pala gustong-gusto ng China ang kausapin tayo. Nababahala na siguro sa kakayahan ng US pagdating sa digmaan. Pero nag-usap na tayo noon, di ba? Papaatrasin ang lahat ng barko nila sa loob ng exclusive economic zone. Pero anong nangyari? Wala, di ba? So ano ang gusto ng China ng klaseng pakikipag-usap? Para sa mga Pilipino, mga tol, no, lalo-lalo na yung mga nagigising na sa katotohanan, hindi na uubra yung mga pambabraso ng China, mga tol. Hindi na uubra yung mga paninindak nila. Wala na yan. Kumbaga parang nabenta na yan eh. Hindi na mabili ngayon yan, mga tol. Tapos na yung mga panahon ng mga nyo rito, mga bataan nyo rito sa Pilipinas na ang ginagawa nila, kinikwentuhan nila ng mga maling impormasyon ng mga Pilipino para masindak sa inyo. Wala na. 菲律宾极力拉拢域外势力介入南海事务，为其侵权挑衅行径撑腰打气。 China sovereignty. Wala na rin yan, di na mabenta yan. 菲方这种为一己之私、不惜破坏地区国家达成的共识的行为，是导致南海局势扩大化、复杂化的主要根源。我们再次敦促菲方尊重事实，遵守中菲之间达成的有关谅解。 遵守南海各方行为宣言的规定。Pag pinapakinggan ko sila, parang nanonood na lang ako ng batang nag-aaral pa magsalita. Kasi wala rin namang kwenta mga pinagsasasabi nila mga tol eh. Alam mo yun, niloloko na lang nila yung mga mismong mamamayan nila eh. 遵守中国和东盟国家达成的共识，尽快回到通过对话协商，妥善管控分歧的正确轨道上。 Through dialogue and Bukas consultation. nakatakdang Puro sila ganun. Through dialogue and consultation. Puro sila ganun. Pero ilang beses na tayo nagpapadala sa kanila ng mga diplomatic protest natin. Wala naman silang tugon. Tutugon man sila, ang gusto nila sila masusunod. O di wala rin kwenta, di ba? Layag ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea. Iyak. Paniguradong iiyak ang China sa balitang ito. Sa official statement na inilabas ng Department of National Defense April 6, 2024, 4 na bansa ang magsasagawa ng maritime cooperative activity papuntang South China Sea. Pagpapamukha sa China na walang puwang sa mundo ang mapangharas na aktibidad ng mga Chino. Wala, borado angas nila rito mga tol. Abo. Yung makulay nilang pangarap mga tol naging abo.
natanggal ang angas nila. Tingnan nyo mga tol anong ginagawa nila? Wala, di ba? Wala sila magawa mga kapatid. China, nag-iisang bansa na puro angas lang ang meron pero wala naman din kakayanan yan. Tapos ang maglalayag mga kapatid, Pilipinas, Japan, Australia, US. Bago pa man sila maglayag mga kapatid, sinabi na nila na lehitimo, legal ang kanilang gagawin mga tol. So, demonstrating our collective commitment to strengthen regional international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific. Our combined defense armed forces will conduct a maritime cooperative activity within the Philippine Exclusive Economic Zone. Nakalagay dito Philippine Exclusive Economic Zone. So supposedly walang kinalaman dapat ng China dyan. Pero tingnan nyo ang ginagawa nila mga kapatid, di ba? Iyak. Nais ng maritime activity na panatilihing open o bukas ang Indo-Pacific region sa malayang paglalayag. For sure, andyan na naman ang puwersa ng mga Chinese. Malamang. Pagpapakitang gilas na kala mo papalag talaga sila. Banat pa ni Defense Secretary Gibo, kung irerespeto ng Chinese Foreign Ministry ang West Philippine Sea, edi wala sanang problema ngayon. Wala naman talaga di ba? Kung hindi sila nangaharas ng mga barko natin, kung hindi nila pinapalayas yung mga mangingisda natin, as in wala silang ginagawa sa atin mga tol, wala sanang problema Walang tensyon yung problema tol. Sila mismo problema Problema sila ng buong mundo To respect the law of the sea. There should be no problem in holding joint patrols in internationally recognized sea lines of communication. Yeah. That should be no problem, and it's no provocation whatsoever. Nais ng Defense Secretary palakasin hindi lang ang depensa ng Pilipinas, kundi ang pang-opensiba laban sa kalabang bansa. Ano sa tingin nyo? Puro na lang tayo depensa. Aba dapat aatake rin tayo laban sa kalabang nasyon. Dito muling iginit ni Secretary Gibo na hindi tayo tuta ng Amerika. Nagiging matalino lang tayo para hindi tayo kawawa pag nagkagera. Wala na, tapos na yung panahong tuta tayo ng Amerika at tuta tayo ng China. Ngayon ginagawa natin to para sa ating sariling interes. Hindi para sa interes ng ibang bansa katulad ng sinasabi ng mga pro-China. PBBM tuta ng Amerika o ano ba sila, 'di ba? Tuta sila ni Xi Jinping. O 'di ba? O tuta, mahilig sila man tawag ng tuta pero hindi nila nakikita yung mismo pagiging tuta nila ng mga komunista. Tama naman, 'di ba? We partner with country X or Y in order to build up our own core strength is a question for the Philippines. Just like we do not question the build-up of not even defensive capabilities, but offensive capabilities of other countries, they should not question ours. And they should not tie up our build-up of our capabilities to any question of whether it's Taiwan or whatnot. The Philippines is for the Philippines' own self and not a pawn of anybody else in the geopolitical battle that's raging within our area now. Sobrang kaabang-abang ang apat na bansang sabay-sabay maglalayag sa West Philippine Sea. Tignan natin ang tapang ng China ngayon. Kayo, anong masasabi nyo sa patuloy na suporta ng ibang bansa sa atin? I-komento sa baba ang inyong salog. Abo, ang tapang ng China. Nawalan ng kulay. Kitang-kitang abo, nawala ang angas mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Tulad nga na sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, hindi tayo pawn mga tol. Ang ginagawa ng Pilipinas para sa Pilipinas. Karapatan ng Pilipinas ang ating ipinaglalaban dito. Hindi tayo inuutusan ng Amerika para ipaglaban yung sarili nating soberanya. Napaka-inutil naman natin nung kung kailangan pang iutos ng ibang bansa para ipaglaban natin ang ating soberanya. Eto matindi, eto ang totoong inutil. Meron ka nang hawak-hawak na papel na ipinanalo mo sa arbitral ruling award, hindi mo pa inilaban. Alright. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.